Mabuti na lang talaga ay hindi ito kilala ni Serenity kundi ay mahihirapan siya ng sobra. Maaaring bumalik ang trauma ng bata na kinatatakutan niya. Mabilis siyang bumalik sa pwesto niya noong bumalik si Anton. Nakangiti ito at agad na lumapit sa kanya. Mr. Rafael Silvestre is just around the area. Invited tayo sa business event ng probinsya at nandoon din siya. I was thinking if you can go with me but then no one will take care of the children. Aalis din kasi si Mama at magbabakasyon sa ibang bansa. Umawang ang mga labi niya sa dami ng sinabi nito. Lalo niyang nakumpirma na si Rafael ang lumapit kay Serenity at hindi siya papayag na makalapit ito muli sa anak niya. Pabor sana sa kanya na hindi sumama sa event. Pero masama talagang kutob niya ngayong naroon lang si Rafael. Pakiramdam niya ay susugod ito sa bahay ni Anton at kukunin ang mga anak niya. Paano naman siya agad na makakalayo nang hindi nito napapansin? Tsak na pati si Anton ay mag-aalala. Sinadya niya si Anton sa study room nito noong hapon na. Mamaya pa namang gabi ang event kaya't may oras pa siyang mag-isip. Ang prioridad niya ay mailayo ang mga bata kay Rafael. Come on, Emilia. Like as if I bite. Natatawang biro nito noong nanatili siya sa pinto. Kumibit balikat siya at lumapit. Just making sure I am safe. Ngumisi ito. Of course you are. What is it? You wanna go with me in the event? Ang bilis makahula ah. I was born ready. I actually ordered a dress for you. I think it will be better if you are with me. At least hindi ako mahihiya kay Mr. Silvestre. Napailing siya at sumandal sa gilid ng mesa nito. You are better than him, Anton. Maybe, but really I need you to be there. My long-lost love will attend the event. Mabilis na namilog ang mga mata niya. Talaga? Di dapat hindi ako sumama para makalapit ka sa kanya. Sumandal ito sa swivel chair at binitawan ng hawak na ballpen. She knows I'm married and I need to prove that. I need you to be there. Moral support ba? At para magselos? Pareho silang natawa pero noong humina ang tawa niya ay saka siya sumeryoso. Tumikhim siya na ikinatikwas ng kilay ni Anton. Say it, Emilia. Udyok nito. Hindi ba magbabakasyon sa ibang bansa ang mama mo? And what about it? Lumunok siya at nag-ipon ng lakas ng loob na humiling. Baka pwedeng ipasama sa kanya si Primo at Serenity. I mean, kung okay lang, kung hindi abala. You sure? 2 buwan dun si Mommy. Matitiis mong hindi makasama ang dalawa? Pagdududa nito. Nakurot niya ang sarili dahil doon. Hindi niya kayang malayo sa mga anak niya. Pero kung yun ang paraan para hindi sila makita ni Rafael ay titiisin niya. Primo is still breastfeeding. Dagdag na punto pa nito na lalong kumain sa konsensya niya. I mean for sure matutuwa ang mami ko na alagaan ng dalawa. I can send 2 maids with them as well. Kaya lang, kaya mo ba? Paninigurado pa nito. Napayuko siya ngunit pilit ding tumango. Kaya naman, may aasikasuhin din ako. Tsaka baka bukas ay maghahanap na rin ako ng trabaho at aalis na sa poder mo, Anton. Matagal siya nitong tinitigan ngunit kalaunan ay pumayag din. Nag-utos pa ito sa mga katulong na tulungan siyang mag-impake ng gamit ni Serenity at Primo. Mabigat sa loob niyang gawin yon, pero titiisin niya ang 2 buwan. Pagbalik ng mga anak niya ay maayos na ang buhay nila at matahimik. Noong matapos silang mag-impake, nag-ayos na rin siya para sa event na pupuntahan nila. Sinuot niya ang binili ni Anton na kulay kremang dress na may pagkinang sa tuwing tatamaan ng ilaw. Sinabay na rin nila sa biyahe ang mga bata at katulong. Hinatid nila sa bahay ng mama ni Anton. Oh my God, no problem with me. Madali lang naman alagaan ng 2, iha. Pero sana pagbalik namin ay may baby number 3. Singit pa nito. Tumabingi ang ngiti niya. Kung alam lang nito ay maghihiwalay na rin sila ng landas ni Anton pagbalik ng mga anak niya. Mommy, will you be alright here? Pag-aalalang tanong sa kanya ni Serenity. Pinisil niya ang kamay nito. Of course, enjoy your vacation, Huwag mo rin pababayaan si Primo. Malay mo, sumunod kami dun ng Daddy Anton mo kapag okay na ang lahat. Enjoy, baby. Malutong na halik sa pisngi ang binigay nito sa kanya at kay Anton. Hinalikan niya rin ito pabalik at maging si Primo. Halos maiyak nga siya noong bumalik sila sa sasakyan. Ngayon pa lang ay namimigat ng pakiramdam niya. Akala ko ba'y kaya mo? Pangaasar nito sa kanya. Pinahid niyang nangingilid na luha. First time nilang malayo sa akin. Ano bang expect mo? Natahimik ito sandali ngunit tinapik din siya sa balikat kahit na nagmamaneho ito. I know you have a big reason. Hindi mo sila basta ipagkakatiwala kay mami ng ganoon lang.
I know you, Emilia. Just remember, whatever it is, you can always count on me. Mas lalong nangilid ang luha niya dahil doon. Kaya dapat lang niyang protektahan si Anton mula kay Rafael. Hindi nito deserve na madamay sa gulo nila. Thanks, hubby. Pangaasar niya rito sabay hilig sa balikat nito. Nangiti lang itong napailing sa ginawa niya. Pagdating sa venue ay magkahawak kamay agad sila at bumati sa iilang bisitang naroon at mga negosyante. Umikot agad ang mga mata niya at hinanap si Rafael. Gusto niyang makasigurado na naroon ito at hindi matutunugan ang pag-alis ng bansa ni Serenity at Primo. Kaya lang ay lumipas ang ilang oras na hindi ito nakita. Narinig pa niyang baka hindi na raw ito tumuloy sa pagpunta dahil sa emergency at baka raw bumalik na sa Manila. Pinagkibit-balikat na lang niya yon. At least makakampante siyang malayo ito sa kanila. Excuse me, babalik ako mamaya. Bulong sa kanya ni Anton kaya't hinayaan niya itong umalis sa tabi niya. Nangisi pa siya noong masundan ng tingin kung saan ito nagtungo. Kitang-kita niyang nilapitan itong babaeng blondie at kulot ang buhok. Sa tansya nga ay modelo yun base na rin sa pangangatawan nito. Huwag mong sabihin yun ang long lost love nito. Lalo siyang nangisi noong mawala na sa kumpulan ng dalawa. Hindi na siya magtataka kung bukas ay may totoong apo ng mama ni Anton. Hindi na rin siya umaasa na babalikan siya ni Anton para makauwi. Nagkusa na siyang magpadala ng mensahe dito na uuwi na lang siyang mag-isa. Magalang siyang nagpaalam sa mga nakausap niya kanina bago tinungo ang labasan ng event. Imbis na tuluyang pumara ng tricycle ay lumakad pa siya, lalo pat malamig ang hanging hatid ng mga puno. Napatingala pa siya at tinitigan ng eroplanong dumaan. Sumikip ang dibdib niya. Sana nga ay kayanin niyang malayo sa mga anak niya. Nawala lang ang atensyon niya sa langit noong tumunog ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag matapos mabasa ang pangalan ni Anton. Where are you? May tunog taranta sa boses nito. Sa labas, namilog ang mga mata niya matapos may panyong tumakip sa kanyang bibig at ilong. Mabilis niyang naamoy ang matapang na pabango na siyang nagpapungay sa mga mata niya. Pilit niyang inalis ang kamay na may hawak na panyo ngunit higit na malakas yon. Damit, may naghahanap sa yung babae. Bumalik ka dito sa loob at baka mapahama ka, Emilia. Huling dinig niyang utos ni Anton bago niya mabitiwan ang hawak na cellphone at tuluyang mahilo. Daig pa niyang sumakay sa roller coaster noong magkamalay. Hirap siyang imulat ang mga mata lalo pat tingin niya iikot ang kanyang paningin at masusuka kapag nasilaw sa liwanag. Ngunit noong maalalang may tumakip sa kanya ng panyo ay mabilis niyang iminulat ang mga mata. Malakas siyang napasinghap matapos madatna ng sarili sa malaking kama. At mabilis na napansing iba na ang damit niya. Manipis na malaking t-shirt yon. I think you'll be more comfortable sleeping with my shirt. Looks good on you, by the way. Mabilis na lumipad ang tingin niya sa sopa. Agad na umakyat ang galit niya noong makita roon si Rafael. Hubad baro ito. Tanging jeans ang suot habang seryosong nagbabasa ng libro at panakanakang sumisimsim sa hawak na baso ng alak. Damn you, Rafael. Nanggagalaiting bulong niya. Sinulyapan siya nito. Pakiramdam niya binalot siya ng yelo sa klase ng titig nito. Agad niyang niyakap ang mga tuhod noong isarado nitong libro at tumayo. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Siniksik niya ang sarili sa headboard ng kama. Ngayon niya pinagpapasalamat na nailayo niyang mga bata. Sa nakikita niya kay Rafael, hindi siya nito sasantuhin. Tumigil ito sa paghakbang noong nasa paanan na ng kama. Walang ngiti ang mga labi nito at alam niyang kahit anong suyo'y hindi niya matitibag ang yelong nakapaligid dito. Where is Serenity and Primo? Where did you hide them? Walang ngiting tanong nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Magaling kang maghanap, di ba? Eh di hanapin mo. Umigting ang panga nito at halos mapasigaw siya noong subukan nitong hilain ang paa niya. You, Rafael! Umangat ang gilid ng labi nito. Yeah, we will. Later. I bet you miss me sliding inside of you. Kago! Masamang titig ang binigay niya dito. Hindi man lang ito natinag pero muli namang umigting ang panga. If you're not gonna show my children, then I have no choice but to get you pregnant. Hindi ka makakalabas ng condo unit na to nang walang bata dyan sa tiyan mo. Kung ako sa'yo sasabihin ko na kung nasan sina Serenity at Primo. In your dreams, Rafael. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ko na ipapakita sa'yo mga anak ko. Ang kapal din ng mukha mo magpunta sa school ni Serenity, no? After what you've done? After you fucking cheated? Naglapat ang mga labi nito. Are you sure I cheated? 100% sure, Rafael. Humina ang boses niya lalo pat naninikip ang dibdib niya matapos maalalang video kung saan niroromansa nito ang kapatid niya. You lost me the moment you fucked my sister. And you lost my children the moment you cheated.
Hindi niya mapigilang hinanakit. Tumiimbagang ito at hindi kumibo. Malamang dahil alam nitong kasalanan nito. Kumalma siya noong lumayo ito. Lumapit ito sa drawer at may kinuha bago lumapit sa malaking TV. Ilang kalikot lang nito sa hawak na remote ay pumailan lang muli doon ng video na sumira sa kanilang dalawa. Bobo, gusto mo talaga akong nasasaktan, no? Naiiyak niyang tanong. Mabilis lang siya nitong sinulyapan at nanatiling nakatayo sa paanan ng kama. Sa kanyang tingin nito habang siya ay sa video na nakaplay ang tingin. Rinding-rindi na nga siya sa ungol ni Edela na pumapainlan lang sa buong kwarto. It's you who wanted to hurt yourself, Emilia. Did you even trust me? Hinanakit nito. Kasabay ng pagbagsak ng luha niya ay siya ring lalim ng tingin niya dito. Bakit? Ako ba pinagkatiwalaan mo, ha? You fucking judge me easily. When you saw me and Johan above the bed. Rafael, tingin mo ba deserve mong tiwala ko? Kung hindi mo naman ako pinakinggan noon? What do you want me to do then? Turn blind eye and accept you easily? Malamig na tanong nito. I saw you personally with Johan. I have a couple of evidences of both of you kissing. And what? You want me to believe that nothing happened and accept you like as if I wasn't ruined? Natahimik siya at umiwas ng tingin dahil may punto naman ito. Alam naman niya ang mali niya. Sadyang masakit lang na natiis siya nito ng matagalan at nagawa pang mga liwa para lang bawian siya. But guess what, Emilia? Mataray niya itong tiningnan. What? Huwag mong patagalin para naman makabalik na ako kay Anton. Lumiit ang tingin nito na tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. That Anton will lose everything. And I won't allow that. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Aminin mo na lang ang kasalanan mo. It's you who didn't trust me at all, Emilia. Kusang umawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Napamaang siya at naituro pang sarili. Ako? Ako pa ngayon, Rafael? Ayan ang video at pinanood mo pa sa akin. Pero ako pang walang tiwala sa'yo. That man is not me. Bigla ang sambit nito na nagpa-estatwa sa kanya. We made love a couple of times, and I am so disappointed that you forgot how my body works. You even forgot what I look like when I am naked. Nanood ka lang at nanisi, pero hindi ka nag-imbestiga. Masyadong mahina ang tiwala at pagmamahal mo. I don't love you at all, duh. Umirap pa siya at humalukip-kip kaya lang ay ngumisi naman ito. Oh, sure you don't. But I will make sure you will love me to the fullest after a month or two. And I will make sure you remember every inch of my body, my every move, and even a single flex of my muscle whenever I am inside you. I swear, I will give you all the details you need, raw, fresh, and sweaty, my love. Literal na nanindig ang mga balahibo niya at pinanlamigan siya sa mga sinabi nito. Lalo na nga sa ngisi nitong mapanganib. Naipagsalikop niya ang mga binti at umiwas ng tingin. Hindi niya kayang titigan ng mga mata nitong nagbabaga. Alam na alam niyang gagawin nito lahat yon, kaya't walang tigil din sa kalabog ang dibdib niya sa sobrang kaba. Sino yan kung hindi ikaw? Muntik pa siyang mautal. Parang gusto na nga lang niyang mag-teleport paalis doon. Alam niyang wala siyang takas at laban dito. It's Philip. They plotted this all along. For what reason? To mock you? Nag-aalibay ka lang dahil ayaw mong masabing ikaw yan. Humina ang boses niya sa dulo, lalo na noong makita ng malinaw ang itsura ni Philip sa video. What now, Mrs. Silvestre? I guess I need to punish you. I am not your wife. Punish mong mukha mo. Uuwi na ako. Akmang bababa siya ng kama ngunit humarang ito. Muli niya itong sinamaan ng tingin at bababa sana sa kabila ngunit mabilis din itong humarang. Ano ba? Wala kang mapapala sa akin. Pinagsawaan ako ni Anton. At isa pa, hindi mo na ako mabubuntis dahil buntis ako ngayon. At si Anton ang ama. Pagsisinungaling niya dahil sa sobrang inis. Ngunit tila mas ginalit niya ito lalo pa tumalim ang tingin nito. You're pregnant with that Anton? Taas noo siyang tumango. Talo na rin naman siya kaya't gagawa na lang siya ng paraan para hindi siya nito gustuhin. Tumiimbagang ito at kinuhang cellphone sa bulsa ng sira-sirang pantalon nito. Sunod niyang narinig ang pag-ring ng kabilang linya. Namilog ang mga mata niya noong marinig ang boses ni Anton. Mr. Silvestre, I am not really in a good situation to talk about business. I'm still looking for, and I don't have plans anymore to continue my partnership with you. I lost interest since you fucked my wife and got her pregnant. Expect bankruptcy as a warning.
Malamig at may halong galit na pagkausap nito na siyang kinalaki ng kanyang mga mata. Umawang ang mga labi niya at hindi makapagsalita. Wait, what? That can't be. We have a deal. Mga sagot ni Anton mula sa kabilang linya, ngunit pinatay na ni Rafael ang tawag. That Anton will be the poorest of the poor. And that child of his inside you. Tinuro pa nitong impis niyang tiyan. Papalitan ko ng dugo at laman ko. Your lies will be the death of you. Nanguuyam na bigkas nito pagkatago sa hawak na cellphone. Umirap siya. I'm not lying, Rafael. 3 years kaming nagsama ni Anton. Malamang hindi lang Jack and Poy ang ginawa namin. This baby inside me is our loved child. Patuloy na pagsisinungaling niya. Imbis na mainis ay umangat ang gilid ng labi nito. We'll see about that. You better be pregnant. Because once I prove that you are not. Anong gagawin mo? Fuck me senseless and get me pregnant? Wala ka na bang ibang alam na gawin kundi paganahin yung ulo mo sa baba? Kaya nga ba ayaw ko nang bumalik sa'yo kahit hindi ka pa nagloko? I want a man who has a sense of direction. Not a man only knows how to make me in bed. Halos singalin siya sa sinabi niyang yun samantalang nawala naman ang ngisi ni Rafael. Kumibot ang labi nito at ang liit ang mga mata pagkaraan ay bigla na lang itong ngumisi. That won't work for me. But thanks for the idea, baby. I won't change my mind about getting you pregnant again. If that means getting my family back, I might say, save your energy. Seryosong paalala na nito sa dulo bago tumalikod.